Magandang araw mga bata! Kamusta kayo? Handa na ba kayo sa ating bagong aralin ngayong araw? Kung ganon, halina't simulan na nating magbasa, magsulat, at matuto sa Mother Tongue 2, Week 6, Quarter 1, Simuno at Panaguri. Layunin: pagkatapos ng aralin, inaasahang matutukoy o makikilala mo ang simuno at panaguri ng pangungusap. Bago natin talakayin kung ano ang simuno at panaguri, alamin muna natin kung ano ang pangungusap. Ano nga ba ang pangungusap? Ang pangungusap ay lipon ng mga salita na may buong diwa. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas. Narito ang halimbawa ng pangungusap. Sina Abby at Lizelle ay kumakain ng gulay. Ang pangungusap na ito o grupo ng mga salita ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa panandang tuldok. At sino nga ang mga nagsasagawa ng pagkilos sa pangungusap na ito? Si Abby at Lizelle. At ang kanilang ginagawa ay kumakain ng gulay. Ang pangungusap na ito ay may buong diwa. Ngayong alam na natin kung ano ang pangungusap, pag-aralan naman natin ang simuno at panaguri. Ang pangungusap ay may dalawang bahagi, ang simuno at panaguri. Ano nga ba ang simuno? Ang simuno ay ang bahaging pinag-uusapan o ang paksa ng pangungusap. Ginagamit din ang mga pantukoy na si at sina, ang at ang mga. Maaari ring gamitin ang mga panghalip. Narito ang halimbawa ng simuno. Balikan natin ang pangungusap na ating binasa kanina. Sina Abby at Lizelle ay kumakain ng gulay. Sa pangungusap na ito, sino ang paksa o ang pinag-uusapan? Tama, sina Abby at Lizelle. Ito ang ating simuno. Narito ang ilan pang mga halimbawa ng simuno sa pangungusap. Ang pamilya ay mahalaga. Sa pangungusap na ito, sino ang paksa o pinag-uusapan? Magaling ang pamilya. Sumunod, sina Diego at Crisanto ay naliligo sa ulan. Sino ang pinag-uusapan o paksa sa pangungusap na ito? Magaling sina Diego at Crisanto. Ang mga aso ay sabay-sabay na tumatakbo. Sino ang paksa o ang pinag-uusapan sa pangungusap na ito? Mahusay ang mga aso. At panghuli, kami ay masayang umaawit. Sino ang pinag-uusapan o paksa? Magaling, kami. Ang lahat ng mga may salungguhit sa bawat pangungusap, ito ang mga simuno, ang paksa o ang pinag-uusapan. Nakuha ba mga bata? Mahusay. Ngayon naman ay alamin natin kung ano ang panaguri. Ang panaguri ay ang bahaging nagkukwento, nagsasabi
o nagpapaliwanag tungkol sa simuno o paksa ng pangungusap. Ang panaguri ay kalimitang matatagpuan sa hulihan ng pangungusap at pinangungunahan ito ng panandang ay. Narito ang halimbawa ng panaguri. Balikan natin ang pangungusap na ito. Sina Abby at Lizelle ay kumakain ng gulay. Sa inyong palagay, saang bahagi ng pangungusap na ito ang panaguri? Tama! Ay kumakain ng gulay. Tandaan mga bata, ang panaguri ay pinangungunahan ng panandang ay kumakain ng gulay. Ito ang tinatawag nating panaguri dahil ito ang nagsasabi ng tungkol sa pinag-uusapan. Kaya naman, sa pangungusap na ito, sina Abby at Lizelle ay kumakain ng gulay. Sina Abby at Lizelle ang paksa o ang pinag-uusapan sa pangungusap na ito. Kaya naman, ito ang tinatawag nating simuno. At ang ay kumakain ng gulay, ang tinatawag naman nating panaguri. Nakuha ba mga bata? Mahusay kung ganon. Narito pa ang ilan pang mga halimbawa ng panaguri sa pangungusap. Ang pamilya ay mahalaga. Ang panaguri sa pangungusap na ito ay tama, ay mahalaga. Sumunod, sina Diego at Crisanto ay naliligo sa ulan. Ang panaguri sa pangungusap na ito ay tama, ay naliligo sa ulan. Sumunod, ang mga aso ay sabay-sabay na tumatakbo. Ang panaguri sa pangungusap na ito ay magaling, ay sabay-sabay na tumatakbo. At panghuli, kami ay masayang umaawit. Ang panaguri sa pangungusap na ito ay magaling, ay masayang umaawit. Ngayon naman, para sa ating gawain, isulat ang mga pangungusap sa kwaderno. Tukuyin ang paksa o simuno, saka ito guhitan. Lagyan naman ng kahon ang panaguri. Para sa unang bilang, si Nena ay malusog na bata. Subukan nating sagutan ang unang bilang at pagkatapos ay kayo na ang sasagot ng mga sumunod na bilang. Si Nena ay malusog na bata. Ang simuno sa pangungusap na ito ay tama, si Nena. At ang panaguri naman ay magaling, ay malusog na bata. Ginuhitan ang simuno at nilagyan ng kahon ang panaguri. Ngayon naman, narito ang mga sumunod na bilang. Subukang sagutan. Si Nena ay kumakain ng prutas at gulay. 3. Siya rin ay nag-eehersisyo. Pang-4, si Nena ay umiinom ng 8 baso ng tubig sa buong araw. At pang-5, si Nena ay maagang natutulog. Sumunod na gawain, isulat ang simuno kung ang may salungguhit na salita ay paksa o pinag-uusapan at panaguri naman kung nagsasabi tungkol sa paksa. Gawin ito sa kwaderno.
Unang bilang, ang mga bata ay nagpa-practice. Ang may salungguhit na mga salita ay ang mga bata. Ito ba ay simuno o panaguri? Ilagay ang iyong sagot o isulat sa patlang. Bilang 2, ang mga pagsasanay ay kailangan. Ang salitang may salungguhit ay kailangan. Pangatlo, ang sarili ay sanayin para maging mas mahusay. Ang may salungguhit ay ang sarili. Pang-4, ang iyong pagpapractice ay simulan ng maaga. Ang may salungguhit ay simulan ng maaga. At bilang 5, ang guro ay makatutulong sa iyong pag-unlad. Ang may salungguhit naman, ang guro. Ngayon naman, gumupit ng isang balita sa pahayagan at idikit ito sa bond paper. Piliin sa balita ang ginamit na simuno at panaguri. Ilagay ang panaguri sa bilog. At sa parihaba naman ang simuno. Mga bata, narito ang aking halimbawa na aking nakuhang balita sa pahayagan. At sa pagbabasa ng balitang ito, ay mayroon akong pangungusap na nakita. Ang pamahalaan ay gumawa ng mga paraan upang tayo ay maging ligtas sa sakit na ito. Ngayon, simula sa pangungusap na ito, ay kunin natin ang simuno at panaguri. Ang simuno sa pangungusap na ito ay ang pamahalaan. At ang panaguri ay gumawa ng mga paraan upang tayo ay maging ligtas sa sakit na ito. Ganito rin ang gagawin nyo mga bata. Para naman sa ating huling gawain, sumulat ng pangungusap tungkol sa gawain ng bawat miyembro ng pamilya, lalo sa panahon ng pandemya. Narito ang aking halimbawa. Si tatay ay bumibili ng pagkain sa labas. Si nanay ay abalang nagluluto ng aming pagkain. Nakuha ba ang gagawin mga bata? Magaling! Tandaan mga bata, ang pangungusap ay lipon ng mga salita na may buong diwa. Ito ay nagsisimula sa malaking titik at nagtatapos sa bantas. Ang pangungusap ay may 2 bahagi, ang simuno at panaguri. Ang simuno ay ang bahaging pinag-uusapan o ang paksa ng pangungusap. Ang panaguri naman ay ang bahaging nagkukwento, nagsasabi o nagpapaliwanag tungkol sa simuno o paksa ng pangungusap. Mga bata, sana ay lubos niyong naunawaan ang ating aralin ngayong araw. Hanggang sa muli, paalam!